Hindi naman pinalampas si VP Sara ang litrato ni Pangulong Marcos nang sirain ang bilyong-bilyong pisong halaga ng droga. Trabaho raw ba ng presidente ang mag-photo op? Pero buwelta ng palasyo, pati rin naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte nag-photo op noon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Tinawanan at napabuntong hininga si Vice President Sara Duterte sa pictures ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira sa nasabat na 9.4 billion pesos na halaga ng shabu. Pero na back to you ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang BC. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito, 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. Sa isang punto, tila nagpahaging pa ang palasyo ang pag-aabroad ni VP Sara habang nagtatrabaho naman ng Pangulo. Ang Pangulo ay gumising na maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Matatanda ang nauna ng iginiit ni PBBM na ang gusto niya ay drug war na walang pinapatay. Iba sa drug war ng Duterte administration. Sabi naman dyan ni VP Sara. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. No? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. Hindi biro ang problema ng bansa sa droga. Nito nga lang nakaraang linggo, nasabat sa dagat ng Basco, Batanes ang higit 166 million pesos na halaga ng shabu. Nakalagay ito sa package na may nakasulat na Daguanying. Maraming beses nang may natagpo ang floating shabu sa baybayin ng Pilipinas. Ang ilan nga, merong Chinese character. Indikasyon na galing ito sa China. Hinala ng Philippine Navy, baka strategy ito ng China. It is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Buwelta naman ng Chinese Embassy, iwasan ng ilang opisyal ng Philippine military ang paglalahad ng malisyosong akusasyon. Wala raw itong basihan. Nagbabalita mula sa Frontline,